Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5231-5250. Kabanata 5231. Ang Tresensia ay tumutukoy sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ito ay ang kombinasyon ng mga kapangyarihan ng nakaraan, hinaharap, at kasalukuyan. Ang pagsasama-sama ng tatlo ay hindi kasing simple ng 1+1. Nakalulungkot, ang aking cultivation achievements at comprehension ay limitado. Hindi ko maintindihan ang tunay na Tresensia Completer Art. Hindi ko rin maisigawa ang tunay na lakas ng Tresensia Completer Art. Habang nagsasalita si James ay nakatitig siya kay Ladon. Nakita niya ang bakas ng katakawan sa mukha ni Ladon. Malinaw na si Ladon ay sakam para sa Filmsurge Art at Tresensia Completer Art. Nagpatuloy si James, ano sa palagay mo? Gusto mo bang tanggapin ang hamon? Kung matalo mo ako at sirain ang aking pisikal na katawan, alisin mo ako, tatanggapin ko ito na natalo ako. Hindi lang ibibigay ko sa iyo ang Filmsurge Art, kundi gagabayan din kita sa paglinang nito. I will even guide you on Thaddeus' signature skill, the Tresensia Completer Art. You will give me your Supremos. Dapat mong pag-isipang mabuti. Maraming mga powerhouse sa labas ng mundo. Maraming big shots ang nanonood. Kung matalo ka at hindi ibigay ang Supremos Sword, magmumukha kang masama. Pagkatapos nun ay hindi na nagsalita si James. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Ladon. Isinasantabi ang Tresensia Completer Art, sulit pa rin ang Filmsurge Art sa hamon. Bukod, ang Tresensia Completer Art, ang signature skill ng maalamat na powerhouse, si Thaddeus, ay kasama rin sa reward. Kung nanalo siya sa hamon, marami siyang makukuha. Tinitimbang niya ang kakayahan nila ni James. Nakita niyang ipinakita ni James ng personal ang Tresensia Completer Art noon. Maaaring patayin agad ni James ang isang powerhouse ng Petite Celestial rank. Nakakakilabot. Gayunpaman, si Ladon ay may Supremos Sword. Malaking tulong sa kanya ang espada. Gamit ang Supremos Sword, kaya niyang labanan ang isang powerhouse ng Great Celestial rank kahit na siya ay nasa Petite Celestial rank. Kaya niyang pumatay ng isang powerhouse ng Great Celestial rank. Aside from that, galing siya sa Supremacium. Pinagkadalubhasaan niya ang hindi mabilang na mga kasanayan sa lagda ng Supremacium. Matapos isipin ang lahat ng ito, naging kumpiyansa siya. 49, tinatanggap ko ang iyong hamon. Kung matalo ka, huwag kang magsisi. Kung hindi, wala kang lugar sa Central Plain at iba pang eroplano. Umalangaw-ngaw ang boses ni Ladon sa buong lugar. Nang marinig na pumayag si Ladon sa kanyang kasunduan, nakahinga ng maluwag si James. Sa ganitong paraan, maibabalik niya ang Supremos Sword na dati ay lantarang pag-aari niya. Siya lamang ang maaaring gumamit ng tunay na lakas ng espada, dahil ang espada ay nilikha niya at siya lamang ang nakabisado sa genesis ng libu-libong eroplano. Sa napakaraming powerhouses na nanunood sa labas ng mundo, sana ay hindi mo babalikan ang iyong mga salita, sabi ni James. Pagkatapos, sa likod ng isang braso, ginamit niya ang isa niyang kamay para gumawa ng kilos, novel drama. Sabi niya, kumuha ka. Tingnan ko kung gaano karami sa supernatural signature skill ng Supremacium na pamana ang iyong nalinang. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling, panunuyan ni Ladon. Pagkatapos, hinugot niya ang Supremos Sword at nilaslas. Niyanig ng slash ang mundo. Isang bakas ng sword energy ang lumitaw. Ang sword energy ay nahati sa dalawa, pagkatapos ay sa 4, 8, at 16. Sa isang iglap, hindi mabilang na sword energies ang lumitaw sa lugar. Ang bawat sword energy ay naglalaman ng ibang kapangyarihan at ang genesis ng isang eroplano. Mayroong parehong makapangyarihan at mahinang genesis. Ang mga makapangyarihan ay ang genesis ng ika-9 na antas ng mga eroplano,
habang ang mga mahihina ay ang genesis ng una o ikalawang antas ng mga eroplano. Ang sword path na ito ay tinatawag na Thousand Thoughts. Isa itong sword path na eksklusibo sa Supremus Sword. Umalangaw-ngaw ang boses ni Ladon sa lugar. Habang tumutunog ang kanyang boses, nilamon na ng hindi mabilang na sword energies si James. Huff, huminga ng malalim si James. Siya ay lubos na pamilyar sa kapangyarihan ng Genesis Path, ngunit kailangan niyang kumilos na parang hindi siya pamilyar dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5232. Mayroong hindi mabilang na sword energies. Ang bawat sword energy ay isang Genesis sword energy. Ang isang Genesis sword energy na nabuo ng isang karaniwang espada ay napakalakas na. Kaya, ang Genesis sword energy na nabuo ng Supremus Sword ay mas nakakatakot. Kahit sino sa sword energy nito ay maaaring pumatay ng isang powerhouse ng Petite Celestial rank. Ang pag-atake nila doon ay isang nakakatakot na killer move. Ang mga nabubuhay na nilalang mula sa ibang mga lungsod ay nakatitiyak na hindi nila ito kakayanin. Mas pipiliin nilang iwasan ang pag-atake kung kaharap nila ito. Si James ay hindi exception. Naniniwala siya na hindi kayang labanan ng kanyang pisikal na katawan ang pag-atake nitong Genesis Sword Energies. Naniniwala rin siya na ang supernatural signature skills na kanyang nilinang ay hindi kayang labanan ang Genesis Sword Energies na ito. Ang Tressensia Completer Art ang kanyang ultimate move. Kahit na ginamit niya ang Themsurge Art at nakuha ang kapangyarihan na nalampasan ang kanyang kasalukuyang cultivation rank, kapag ginamit niya ang Tressensia Completer Art, uubusin nito ang kanyang lakas. Kapag walang ganap na katiyakan na maaaring patayin sila doon sa isang galaw, hindi gagamitin ni James ang Tressensia Completer Art. Kung ginamit niya ang Tressensia Completer Art at nabigong patayin sila doon, matatalo siya sa labanan. Kung matalo siya sa labanan, magiging mahirap na maibalik ang Supremus Sword. Sa kritikal na sandaling ito, ginamit ni James ang Blight Omniscience at iniwasan ang pag-atake. Gayunpaman, nang lumitaw ang kanyang katawan sa malayo, muli siyang napalibutan ng sword energies. Kakaiba ang Genesis sword energies na ito. Nararamdaman nila ang aura ni James at automatikong sinusundan siya. Naglunsad sila ng nakamamatay na pag-atake sa kanya. Hindi naglakas loob si James na kumilos ng walang ingat. Ginamit niya ang lahat ng supernatural signature skills na maipapakita niya. Una, pumasok siya sa estado ng Marcy Ice Path. Sa heart power ng Marcy Ice Path, medyo tumaas ang kanyang kapangyarihan. Ang lakas ng puso ay lubos na nagpahusay sa kanyang lakas. Pagkatapos, ginamit niya ang Defying Heavens Art. Sabay-sabay na inilabas ang mga enerhiya ng maliliit na mundo sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, mabilis na nagtipon sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa kapangyarihan ng langit at lupa, binago niya ang kanyang gulugod. Sa sandaling ito, siya ay langit at lupa. 33 hakbang ang ginawa niya. Kahit na ang espasyo dito ay matatag at may kapangyarihan ng martial celestial rank, ang kawalan dito ay gumuho pa rin sa kanyang mga hakbang. Nabasag din ang Genesis Sword Energies sa paligid. Ngayon, si James ay nasa pinakamalakas niyang estado. Bukod sa supernatural signature skills na pinagkadalubhasaan niya sa kanyang nakaraang buhay, ginamit din niya ang supernatural signature skills na nilinang niya sa buhay na ito. Swoosh! Novel drama. Sa oras na ito, lumitaw ang isang hindi nakikitang sword light. Ang sword light ay nakasisilaw. Iniiwasan ni James ang sword light sa oras. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay medyo mabagal. Ang kanyang braso ay tinusok ng Supremus Sword. Isang nakakagulat na sugat ang lumitaw. Kahit na ang kanyang pisikal na katawan ay hindi magagapi at mayroong gayos, petrification, hindi pa rin nalabanan ng kanyang katawan ang pag-atake ng Supremus Sword kahit na paulit-ulit itong pinalalakas. Bago pa siya makapag-react, muling sumalakay si Ladon gamit ang Supremus Sword. Gumamit si Ladon ng kakaibang galaw ng Supremacium. Ang bilis niya ay kakaiba. Palagi siyang nagmaterial kay James. Hindi man lang makalaban si James. Sa isang maikling panahon, si James ay nalaslas ng libu-libong beses. Puno ng mga sugat at dugo ang kanyang katawan. Duguan siya. Haha, sa di kalayuan ay umalangaw-ngaw ang mahinang tawa ni Ladon. Napakasayang na ang signature skill ng Ju Academy, ang Themsurge Art, ay nasa iyong mga kamay.
Kung dalubhasa ko ang Filmsurge Art, na may Supremos Sword sa aking mga kamay, makakalaban ko ang isang powerhouse sa unang yugto ng Martial Celestial rank. Naawa sila doon kay James. Naawa siya na masyadong mababa ang cultivation rank ni James. Kahit na pinagkadalubhasaan ni James ang Filmsurge Art, nakatadhana siyang mabaygo. Sa sandaling ito, hindi mabilang na sword energies ang naglalayong kay James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5233. Nag-intertwined ang sword energies at bumuo ng sword net at sword formation. Habang ang sword energies ay tumatawid sa isa't isa, pinunit nila ang kawalan, na nagdulot ng maraming mga bitek na lumitaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, natunaw ang katawan ni James. Kasunod ng pagkatunaw ng kanyang katawan, ang kanyang katawan ay naging maraming mga inscription. Ang mga inscription ay natipon at nabuo ang isang misteryosong pormasayon. Nakaupo si James na naka-cross-leg sa taas at ibaba ng formation. Sa oras na ito, ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo ay kumilos ng sabay-sabay. Ang pormasayon ay patuloy na umiikot, na nagpapalabas ng isang malakas na kapangyarihan. Sa lakas ng pormasayon at sa kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo, sinira niya ang sword formation. Sa isang kisap mata, lumitaw ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo sa likod ni Ladon. Sinalakay ng dalawang porma si Ladon. "Maligaw ka," sigaw ni Ladon. Kumaway ang longsword sa kanyang kamay, binasag niya ang dating anyo ni James. Agad na nawala ang dating anyo ni James. Bagamat binasag ni Ladon ang dating anyo ni James, inatake siya ng magiging anyo ni James mula sa likuran. Dahil sa lakas ay napaatras ang katawan ni Ladon at nagluwa ng dugo. Ang mga nakakagulat na sugat ay lumitaw sa kanyang likod. Kahit na ang Supremos Sword ay malakas, ang kanyang pisikal na katawan ay masyadong mahina. Kung makakahanap ng pagkakataon si James na mapalapit sa kanya, may pagkakataon siyang patayin siya. Napagtanto ito ni Ladon. Itinaas niya ang Supremos Sword sa kanyang kamay. Isang napakalakas na kapangyarihan ang lumabas mula sa Supremos Sword. Ang kapangyarihan ay tumaas mula sa langit na parang dragon bago lumapag. Dama po ito sa paligid niya, na bumubuo ng protection na takip. Ito ay isang protection na takip na nabuo ng Genesis ng maraming eroplano. Ito ang lakas ng Supremos Sword. Hindi lamang ito mabuo ang Genesis ng maraming eroplano upang salakayin ang mga kaaway, ngunit maaari rin itong magamit bilang isang depensa. Bagamat hindi may sigawa ni Ladon ang tunay na lakas ng Supremos Sword, sa kanyang kultibasyon na ranggo, walang nabubuhay na nilalang sa parehong ranggo ng paglilinang ang makakasira sa Genesis Protective Barrier na nabuo ng Supremos Sword. Sa katunayan, kahit na ang mga powerhouse sa unang yugto ng Great Celestial Rank ay maaaring hindi masira ang Genesis Protective Barrier. Nakakatakot talaga si Ladon. Nang makita ni Wab ang eksenang ito mula sa Elysium Hall, hindi niya maiwasang matakot. Bumulong siya, sa Supremos Sword, hindi siya magagapi. Kahit 49 ang may Filmsurge Art at Recensia Completer Art, masyadong mababa ang kanyang cultivation rank. Ang kinalabasan ng labanan ay medyo halata. Kung maiintindihan ito ng Wab ng Elysium Hall, magagawa rin ito ng Petit Celestial Rank powerhouses ng ibang mga lungsod. Alam nilang lahat na matatalo si James sa laban na ito. Sa larangan ng digmaan, bumalik sa pormasayon ang dating anyo ni James na nabura. Matapos salakayin ng kanyang magiging anyo si Ladon, mabilis itong bumalik. Sa mundo kung saan naroon ang arena, isang misteryosong pormasayon ang lumitaw sa kalangitan. Ang pormasayon ay binuo ni James. Naglalaman ito ng Zen ni James. Darn! Nang maramdaman ni James ang Genesis Protective Barrier, hindi mapigilan ni James na sampin. Ang pagsira sa Genesis Protective Barrier ay isang mahirap na gawain, novel drama. Ano ang dapat kong gawin? Nag-aalala si James. Kailangan ko bang isama ang Genesis inscriptions ng kompletong eroplano sa pagbuo? Kahit na kaya kong talunin si Ladon sa ganitong paraan, mabubunyag ang aking pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, hindi mabilang na mga powerhouse ang maghahanap sa akin. Hindi na mapakali si James. Alam niya ang depensa ng Genesis Protective Barrier. Mayroon lamang dalawang paraan upang masira ang hadlang. Isa, maaari niyang gamitin ang Recensia Completer Art, ang kombinasyon ng nakaraan,
kasalukuyan, at hinaharap. Pangalawa, maaari niyang isama ang Genesis path sa Porma Sion. Ngayon, si James ay nasa isang desperado na sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5234. Nag-intertwined ang sword energies at bumuo ng sword net at sword formation. Habang ang sword energies ay tumatawid sa isa't isa, pinunit nila ang kawalan, na nagdulot ng maraming mga bitek na lumitaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, natunaw ang katawan ni James. Kasunod ng pagkatunaw ng kanyang katawan, ang kanyang katawan ay naging maraming mga inscription. Ang mga inscription ay natipon at nabuo ang isang misteryosong Porma Sion. Nakaupo si James na naka-cross-leg sa taas at ibaba ng formation. Sa oras na ito, ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo ay kumilos ng sabay-sabay. Ang Porma Sion ay patuloy na umiikot, na nagpapalabas ng isang malakas na kapangyarihan. Sa lakas ng Porma Sion at sa kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo, sinira niya ang sword formation. Sa isang kisap mata, lumitaw ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo sa likod ni Ladon. Sinalakay ng dalawang porma si Ladon. Maliga ka, sigaw ni Ladon. Kumaway ang longsword sa kanyang kamay, binasag niya ang dating anyo ni James. Agad na nawala ang dating anyo ni James. Bagamat binasag ni Ladon ang dating anyo ni James, inatake siya ng magiging anyo ni James mula sa likuran. Dahil sa lakas ay napaatras ang katawan ni Ladon at nagluwa ng dugo. Ang mga nakakagulat na sugat ay lumitaw sa kanyang likod. Kahit na ang Suprema's Sword ay malakas, ang kanyang pisikal na katawan ay masyadong mahina. Kung makakahanap ng pagkakataon si James na mapalapit sa kanya, may pagkakataon siyang patayin siya. Napagtanto ito ni Ladon. Itinaas niya ang Suprema's Sword sa kanyang kamay. Isang napakalakas na kapangyarihan ang lumabas mula sa Suprema's Sword. Ang kapangyarihan ay tumaas mula sa langit na parang dragon bago lumapag. Dama-po ito sa paligid niya, na bumubuo ng protection na takip. Ito ay isang protection na takip na nabuo ng Genesis ng maraming eroplano. Ito ang lakas ng Suprema's Sword. Hindi lamang ito mabuo ang Genesis ng maraming eroplano upang salakayin ang mga kaaway, ngunit maaari rin itong magamit bilang isang depensa. Bagamat hindi maisagawa ni Ladon ang tunay na lakas ng Suprema's Sword, sa kanyang kultibasyon na ranggo, walang nabubuhay na nilalang sa parehong ranggo ng paglilinang ang makakasira sa Genesis Protective Barrier na nabuo ng Suprema's Sword. Sa katunayan, kahit na ang mga powerhouse sa unang yugto ng Great Celestial Rank ay maaaring hindi masira ang Genesis Protective Barrier. Nakakatakot talaga si Ladon. Nang makita ni Wab ang eksenang ito mula sa Elysium Hall, hindi niya maiwasang matakot. Bumulong siya, sa Suprema's Sword, hindi siya magagapi. Kahit 49 ang may Filmsurge Art at Tresensia Completer Art, masyadong mababa ang kanyang cultivation rank. Ang kinalabasan ng labanan ay medyo halata. Kung maiintindihan ito ng Wab ng Elysium Hall, magagawa rin ito ng Petit Celestial Rank powerhouses ng ibang mga lungsod. Alam nilang lahat na matatalo si James sa laban na ito. Sa larangan ng digmaan, bumalik sa Porma Sion ang dating anyo ni James na nabura. Matapos salakayin ng kanyang magiging anyo si Ladon, mabilis itong bumalik. Sa mundo kung saan naroon ang arena, isang misteryosong Porma Sion ang lumitaw sa kalangitan. Ang Porma Sion ay binuo ni James. Naglalaman ito ng Zen ni James. Darn! Nang maramdaman ni James ang Genesis Protective Barrier, hindi mapigilan ni James na sampin. Ang pagsira sa Genesis Protective Barrier ay isang mahirap na gawain. Ano ang dapat kong gawin? Nag-aalala si James. Kailangan ko bang isama ang Genesis inscriptions ng kompletong eroplano sa pagbuo? Kahit na kaya kong talunin si Ladon sa ganitong paraan, mabubunyag ang aking pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, hindi mabilang na mga powerhouse ang maghahanap sa akin. Hindi na mapakali si James. Alam niya ang depensa ng Genesis Protective Barrier. Mayroon lamang dalawang paraan upang masira ang hadlang. Isa, maaari niyang gamitin ang Tresensia Completer Art, ang kombinasyon ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Pangalawa, maaari niyang isama ang Genesis Path sa Porma Sion. Ngayon, si James ay nasa isang desperado na sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5235.
Haha, hindi ka kasing lakas ng inaasahan ko. Nang makita ni Ladon na patuloy na nasusugatan si James, nagpahinga siya. Kay Ladon, natalo na si James. Naniniwala si Ladon na nanalo siya sa hamon. Hindi lang niya makukuha ang signature skill ng Ju Academy, ang Filmsurge Art, ngunit makukuha rin niya ang signature skill ni Thaddeus, ang Trescensia Completer Art. Sa larangan ng digmaan, si James ay natatakpan ng mga sugat. Ang kanyang nakaraang anyo ay lumitaw sa kaliwa ni Ladon, habang ang kanyang hinaharap na anyo ay lumitaw sa kanyang kanan. Pinunasan ni James ang dugong lumabas sa bibig niya. Isinaaktibo niya ang landas ng buhay, at ang mga sugat sa kanyang katawan ay naghilom sa bilis na nakikita ng mata. Sa kasalukuyan, naghihintay siya ng pagkakataon na patayin si Ladon sa isang galaw. Ang tanging pagkakataon niya ay gamitin ang Trescensia Completer Art. Kailangan niyang pagsamahin ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap bago bigyan si Ladon ng isang nakamamatay na suntok. Nilikha ni James ang Supremesa Sword. Alam niya ang lakas ng Suprema's Sword. Naniniwala siya na maaaring basagin ng Trescensia Completer Art ang Genesis Protective Barrier na nabuo ng Suprema's Sword. Ngayon, kailangang manhid ni James si Ladon. Sa sandaling maalis ni Ladon ang kanyang atensyon sa labanan, si James ay hahampas at mananalo sa labanan. Tumingin si James kay Ladon na nakatayo sa malayong kawalan at sinabing, "Inaamin ko ang pagkatalo. Nanalo ka sa laban. Ayon sa dati nating kasunduan, ituturo ko sa iyo ang pinakamataas na kasanayan sa lagda ng Ju Academy, ang Filmsurge Art. Gagabayan din kita sa paglinang ng Trescensia Completer Art na nilikha ni Thaddeus." Pinili ni James na aminin ang pagkatalo. Nang marinig ni James na umamin ng pagkatalo, natawa si Ladon. At the same time, natuwa siya. Inamin ni James ang pagkatalo ay nangangahulugan na makukuha ni Ladon ang signature skill ng Ju Academy, ang Filmsurge Art, at ang misteryosong Trescensia Completer Art. Inalis ni James ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumaba mula sa langit. Pagkatapos, panay ang pagkakatayo niya sa lupa. Samantala, ikinalat din ni Ladon ang Genesis Protective Barrier. Sa sandaling iwaksi niya ang Genesis Protective Barrier, nawala si James. Sa sumunod na segundo, humarap si James kay Ladon. Sa sandaling nagkatotoo si James, pinagsama ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo. Sa sandaling pinagsama sila, lumitaw ang mga dobleng imahe sa kaliwa at kanang bahagi ng kanyang katawan. Habang nagsanib ang mga dobleng imahe, isang napakalakas na kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Out of nowhere, inatake ni James si Ladon. Hindi inaasahan ni Ladon na aatakehin siya ni James pagkatapos umamin ng pagkatalo. Kung wala ang Genesis Protective Barrier, hindi mapaglabanan ni Ladon ang kapangyarihan ng Trescensia Completer Art ni James, novel drama. Sa ilalim ng pagkasira ng nakapangangilabot na kapangyarihan ni James, agad na nalipol ang pisikal na katawan ni Ladon. Agad na inagaw ni James ang Suprema's Sword nang mapuksa ang pisikal na katawan ni Ladon. Ang Suprema's Sword ay isang walang katulad na ancestral god weapon. Sa sandaling hinawakan ni James ang Suprema's Sword, nanginginig ito. Ang espada ay lumalaban sa kanya. Kung gusto ni James, madali niyang mapaamo ang Suprema's Sword. Gayunpaman, maraming malalaking kuha ang nanunood ng eksenang ito sa labas ng mundo. Lumipad siya pabalik dahil sa kapangyarihan ng Suprema's Sword. Ikaw, matapos masira ang pisikal na katawan ni Ladon, ang kanyang espiritu ay pinalabas sa Arena World. Pagkatapos, tumunog ang isang galit na galit. May gustong sabihin si Ladon, ngunit bago pa niya matapos ang pagsasalita ay pinaalis na siya sa Arena World. Walang masyadong mapanlinlang sa digmaan. Napangiti si James. Sa pagtingin sa Suprema's Sword na lumulutang sa kawalan, hinimas niya ang kanyang templo at bamulong sa sarili. Ang Suprema's Sword ay nagmula sa Supremacium. Ito ay may pagtutol sa akin. Medyo mahirap makuha ang Suprema's Sword. Makukuha ko lamang ito sa pamamagitan ng pag-alis ng aura sa Suprema's Sword. Gayunpaman, ang master ng Suprema's Sword ay kontrolado ni Yas Harquigen. Sa aking cultivation rank, hindi ko maalis ang aura sa Suprema's Sword na naiwan ni Quirigen. Problemadong ekspresyon ni James. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang gawa. Naglalagay siya ng isang palabas para sa mga powerhouse sa labas ng mundo. Muling bamulong siya,
Mukhang hihilingin ko lang sa mga powerhouse ng Ju Academy na alisin ang aura sa Supreme Sword pagkatapos kung makumplito ang assessment. Sa ganoong paraan, makokontrol ko ang espada. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5236. Walang magawa si James tungkol sa Supreme Sword sa ngayon. Gayunpaman, hindi niya iyon pinansin. Hinayaan niyang lumutang ang Supreme Sword sa hangin. Naglakad siya patungo sa espiritual na bundok sa unahan at nakaupong nakakross sa tuktok nito. Siya ay nagdusa mula sa mga pinsala sa panahon ng labanan. Nakaupo sa isang lotus na posisyon, sinimulan niyang gamutin ang kanyang mga sugat. Sa kasalukuyan, may 9 na espiritual na bundok ang natitira sa Arena World. Ang 9 na espiritual na bundok ay bawat isa ay binabantayan ng isang powerhouse ng Petite Celestial rank. Ang mga powerhouse na ito ay makapangyarihan at may mga kayamanan. Kahit na ang mga kayamanan ay hindi maihahambing sa Supreme Sword, makapangyarihan pa rin sila. Sa oras na ito, maraming powerhouse ng Petite Celestial rank ang nahulog sa malalim na pag-iisip. Lahat sila ay nag-iisip kung ano ang gagawin kung sakaling atakihin sila ni James. Inisip nila kung magagamit ba nila ang pagkakataong ito para patayin at alisin si James dahil nasugatan si James. Bagaman mayroon silang ganoong pag-iisip, walang kumilos. Naghintay sila sa kani-kanilang lungsod. Naniniwala silang hindi sila kapareha ni Ladon dahil si Ladon ang may Supreme Sword. Gayunpaman, nais nilang labanan si James. Napakalakas ng signature skills ni James, at gusto nilang matikman ito. Kahit na natalo ni James si Ladon, ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagiging mapanlinlang. Nilinlang niya si Ladon na iwaksi ang Genesis Protective Barrier at kinuha ang pagkakataong iyon para patayin siya. Kung hindi na-disperse ni Ladon ang Genesis Protective Barrier, hindi nanalo si James. Kaya, naniniwala ang mga powerhouse ng Petite Celestial rank na may tsansa silang manalo laban kay James. Lumipas ang mga araw, novel drama. Naghilom ang mga sugat ni James. Nakuha rin niya ang mga inscription ng lungsod na ito at isang bahagi ng Themsurge inscriptions. Gayunpaman, mahirap ang ika-5 at ika-6 na yugto ng Themsurge art. Kahit na nakuha na ni James ang mga inscription, hindi niya maintindihan ang mga ito sa maikling panahon. Unti-unting tumayo si James. Inis kanya ang paligid ng lungsod. 49, nandito na ako. Isang boses ang tumunog. Pagtingin sa direksyon ng boses, napagtanto ni James na si Aurelius ang tumatawag sa kanya. Kinawayan ni Aurelius si James mula sa langit sa itaas ng lungsod at sumigaw, "Halika rito." Kumikislap ang katawan ni James at nawala. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa lungsod kung saan naroon si Aurelius. Nakangiting sinabi ni Aurelius, "Iwaksi na natin ang labanan sa pagitan natin. Naniniwala akong hindi ako ang kapareha mo. Sinakop mo ang mga espiritual na bundok at lungsod dahil gusto mong makuha ang Themsurge inscriptions, tama ba? Maaari mong pagmasdan at unawain itong lungsod na aking sinasakop hanggat gusto mo." Napatingin si James kay Aurelius. Walang sabi-sabi, nakahanap siya ng pwesto at umupo sa lupa. Nagsimula siyang mag-focus sa pag-unawa. Ang kanyang zen ay isinama sa lungsod. Sa ilalim ng mga pandaman ng kanyang zen, napagtanto niya na ang lungsod na ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga inscription. Ang mga tanawin, bagay, at maging ang mga lansangan ay mga inscription. Ang mga inscripsyong ito ay malalim at komplikado. Kahit si James ay hindi maintindihan ang mga inscription sa maikling panahon. Gayunpaman, hindi na kailangang unawain ni James ang mga inscription ngayon. Kailangan lang niyang maramdaman ang pagkakaroon ng mga inscription at alalahanin ang mga ito. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang mga inscription ng lungsod na ito at naisalo niya ang mga ito. Muli siyang tumayo at nagtungo sa ibang lungsod. Si Aurelius ang unang pinayagan ito. Bagamat gustong makipaglaban kay James ng mga powerhouse ng Petite Celestial rank na sumikop sa ibang lungsod, hindi nila alam kung kaya nilang manalo. Kaya, pinili nilang huwag lumaban. Sa halip, pinahintulutan nila si James na maramdaman ang Themsurge inscriptions sa kanilang mga lungsod. Sa labas ng mundo, sa tuktok na pangunahing bulwagan ng Ju Academy, maraming powerhouse ang nagkakaroon ng talakayan. Wala nang laban. Ito ay naging maganda. Nagulat kami ng 49. Sa kabilang banda,
Ang punong guro ng Ju Academy, Zimal, ay umalis sa pangunahing bulwagan ng Ju Academy. Tumungo siya sa tinatawag na Endless Plane. Gusto niyang magtanong tungkol sa mga detalye ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5237. Gayunpaman, sa pagdating sa lugar kung saan naruroon ang Endless Plane, napagtanto ni Zimal na ang lugar ay wala. Kahit paano niya naramdaman ang lugar, hindi niya maramdaman ang aura ng Endless Plane. Napakunot ang noo niya dahil sa realisasyong ito. Dahil hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng Endless Plane, hindi siya maaaring pumasok sa Endless Plane at magtanong tungkol sa mga detalye ni James. Kaya, maaari lamang siyang bumalik sa Ju Academy. Sir Zernal, kumusta? May nahanap ka ba? Tanong ni Jore sabay balik ni Zimal. Umiling si Zimal at sumagot, pumunta ako kung saan naruroon ang Endless Plane ayon sa locus yung ibinigay ni Ziyad, ngunit hindi ko nakita ang Endless Plane. Hindi ko naramdaman ang pagkakaroon ng Endless Plane. Ang isang powerhouse ay dapat na nakatago sa Endless Plane. Ayaw niyang makapasok ang ibang mga nilalang sa Endless Plane. Hindi masyadong pinag-isipan ni Zimal ang lahat ng ito. Sa kanyang opinyon, maaaring itinago ng maalamat na si Thaddeus si Endless. Samantala, si Thaddeus ay nagtatago sa Endless Plane. Sa Arena World, matapos talunin sila doon sa pamamagitan ng panlilinlang, tumigil si James sa pakikipaglaban. Pinili rin ng mga powerhouse ng Petit Celestial rank sa iba pang lungsod na huwag lumaban kay James. Pinahintulutan nila siyang obserbahan at maramdaman ang Themsurge inscriptions. Nakuha ni James ang kompletong Themsurge art ayon sa gusto niya. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na maabot ang ika-5 at ika-6 na yugto ng Themsurge art. Sa pangunahing Apex Hall ng Ju Academy, tumayo si Zimal at sinabing, "Inaanunsyo ko ang pagtatapos ng pagtatasa ng round na ito." Isang elder ang nagtanong, 49 ang pumatay at nag-alis ng napakaraming buhay na nilalang. Iilan na lang ang powerhouses ng Petit Celestial rank na natitira. Paano natin dapat kalkulahin ang resulta ng pagtatasa? Ngumiti si Zimal at sinabing, "Mga elder, maaari kayong mag-recruit ng sinumang nagpahanga sa inyo bilang inyong disipulo. Kung tungkol sa mga powerhouse mula sa mga dakilang sekta at malalaking eroplano, hayaan silang pumili." Sa pamamagitan nito, natapos ang pagsusuri sa pagre-recruit ng mga disipulo ng Ju Academy. Ang mga espiritual na bundok at lungsod sa Arena World ay nawala. Sa kabilang banda, ang mga buhay na nilalang sa lihim na kaharian ay pinalabas sa arena. Ang mga kahangahangang powerhouse na nakakompleto ng 9 na pagsubok at pumasok sa Arena World ay nagpakita sa malawak na lugar sa labas ng tuktok na pangunahing bulwagan ng Ju Academy. Si James, Gaius, Virgin, Zavas, at Taran ay nakatayo sa harapan. Ang natitira ay mga powerhouse ng Petit Celestial rank. Sa pasukan ng main hall, maraming powerhouses ng Ju Academy ang nagtipon. Tinitigil ng mga powerhouse si James. Ang kanyang pagganap sa pagtatasa na ito ay nagulat sa kanilang lahat. Nais nilang kunin si James bilang kanilang alagad. Gayunpaman, mayroon pa ring hindi nalutas na usapin, ang Suprema's Sword. Sa isang pag-iisip, ipinatawag ni Zimal ang Suprema's Sword mula sa lihim na kaharian. Lumutang ang espada sa main hall. Sa pagtingin sa Suprema's Sword, pinunasan ni Zimal ang kanyang mga templo na may mabigat na ekspresyon. Ayon sa hamon, ang espada ay kay James. Gayunpaman, ang master ng espada ay nagmula sa isang malakas na background. Hindi siya masasaktan ng Ju Academy. Nang makita ang Suprema's Sword, tumayo si James at nagsabi, "Sir Zimal, ang espada na ito ay sa akin na ngayon." Mangyaring alisin ang aura ng master ng Suprema's Sword. Napabuntong hininga si Zimal. Pakiramdam niya ay walang magawa habang sinasabi niya, "Alam mo ba kung kanino ang espadang ito? Ito ay kay Quirigen ng Supremacy. So ano, walang pakialam si James kung kanino ang espada. Aniya, talo sa hamon ang disipulo ng Supremacy. Pinatay ko siya at inalis, ginawa kong akin ang espada. Besides, ganun ba talaga kagaling ang Supremacy? Nandito lang sila dahil hindi naman naglalakbay ang teacher ko sa outside world. Kung gagawin niya, maaari niyang sirain ang Supremacy sa isang pag-iisip lamang." Pinalaki muli ni James si Thaddeus. Walang nakakaalam kung si James ay tunay na alagad ni Taddeo.
Hindi rin alam ng mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo kung sino si Thaddeus. Kaya, hindi nila ma-verify ang katotohanan ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5238. 49, niloko mo ako. Tumayo si Ladon, namumutla ang mukha. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao, gusto niyang mapunit si James. Sinulyapan ni James si Ladon at sinabing, "So what if I did? Nagkasundo kami sa simula na mananalo lang ang isa kung papatayin ang isa at paalisin ang isa sa arena. Naging pabaya ka. Hindi mo ako masisisi dito. Ikaw." Huminga ng malalim si Ladon. Sige. Tumayo si Zimal at sumulyap kay Ladon. Sabi niya, "Natalo ka." Dahil sinabi ng punong guro ng Ju Academy, wala nang ibang masabi si Ladon. Nakatitig lang siya kay James. "Qui-Regen, bakit hindi mo ipakita ang iyong sarili?" Tumingin si Zimal sa malayong kawalan. Kasunod ng mga salita ni Zimal, maraming buhay na nilalang ang lumingon. Sa malayong kawalan, lumitaw ang isang medyo may edad na lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng gintong balabal. Pambihira ang kanyang aura. Kakaibang ulap ang lumulutang sa kanyang likuran. Ang lalaki ay ang kasalukuyang master ng Supremacium, Qui-Regen. Siya rin ang kasalukuyang master ng Supremas Sword. Tinapakan ni Qui-Regen ang kawalan at lumakad. Sa isang iglap, lumitaw siya sa kalangitan sa itaas ng tuktok na pangunahing bulwagan ng Ju Academy. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumababa, at siya ay nakatayo sa harap ni Zimal. "Greetings, Lord Supreme," sabi ng maraming powerhouses ng Ju Academy. Tumingin si Zimal sa mga ulap at ngumiti. Sabi niya, "Hinamon ng iyong anak ang 49 at natalo ang Supremas Sword. Siguradong nakita mo ito sa dilim. Sa tingin mo, mahalaga ba ang hamon na ito?" "Haha. Siyempre, may kwenta." Bago nagsalita si Qui-Regen, ang tawa ay narinig mula sa kawalan. Kasunod ng tunog ng tawanan, lumitaw ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakasuot siya ng plain na damit, pero malakas ang aura niya. Siya ang pinuno ng angkan ng Ancient Clan, ang panginoon ng isang eroplanong pang-9 na antas. Siya si Fabrizio, ang panginoon ng Immortal Mountain. Hawak ang Supremas Sword, si Qui-Regen ay kinatatakutan ng lahat. Maging si Fabrizio ng Immortal Mountain ng Ancient Clan ay natakot kay Qui-Regen, novel drama. Bagamat kakampi sila sa dilim, magkaaway sila ng sabay. Ang 10 mahusay na puwersa at ilang malalakas na eroplano ay magkasalungat. Wala sa kanila ang nagnanais na maging mas malakas ang ibang mga nilalang kaysa sa kanila. Ngayong nagkaroon ng pagkakataon na pahinain ang kakayahan ni Qui-Regen, ayaw ni Fabrizio na mawala ito sa kanyang mga kamay. Maraming powerhouses ang nanood ng Darius Academy Disciple Recruitment Assessment sa dilim. Wala sa kanila ang nagpakita ng kanilang sarili. Tanging si Fabrizio ng Immortal Mountain ng Ancient Clan ang nagpakita. Sumulyap si Fabrizio kay Qui-Regen at nakangiting sinabi, "Qui-Regen, hindi mabilang na buhay na nilalang ng libu-libong eroplano ang nanunood. Sa tingin mo, mahalaga ba ang hamon na ito?" Sinulyapan ni Qui-Regen si Ladon. Nag-aatubili, sinabi ni Ladon, "Pare, gusto kong makuha ang Femsurge Art at Recensia Completer Art." Hindi sinaway ni Qui-Regen si Ladon. Pagtingin kay Zimal, ngumiti si Qui-Regen at sinabing, "Dahil natalo si Ladon sa hamon, aaminin namin, Supremacium, ang pagkatalo." Gayunpaman. Tapos, sinulyapan niya si James. 49, right. Alam mo bang ang Supremas Sword na ito ay isang kayamanan ng Supremacium? Maaaring ibigay ko na ito sa iyo ngayon, ngunit mag-iisip ako ng paraan para maibalik ito sa hinaharap. Sa ilalim ng tingin ni Qui-Regen, hindi natakot si James. Aniya, kung gagamit ka ng lehitimong paraan para maibalik ito, wala akong masasabi, ngunit kung pilit mong babawiin ito sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong makapangyarihang kakayahan, masisira ang iyong reputasyon. Matapang ka. Isang nakamamatay na layunin ang sumilay sa mga mata ni Qui-Regen. Kunin ang Supremas Sword sa ngayon. Sa hinaharap, personal kong babawiin ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5239. Ngumiti si James at nagtanong, "I wonder kung paano mo ito babawiin." "Dahil natalo kami dahil sa hamon, babalikan ko." "Maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon ko?"
Tumingin si Qui-Regen kay James. Ano ang hamon? Tumingin si James kay Qui-Regen. Ayokong samantalahin ka kapag mahina pa ang iyong cultivation base. Bibigyan kita ng oras upang lumago at maglinang. Isang Enterpok mamaya, ako mismo ang pupunta at kukuha ng Supremos Sword. Hindi kita maaawa. Ang araw na makuha ko ang Supremos Sword ay ang araw na ikaw ay mamatay. Kaya, nangangahas ka bang tanggapin ang hamon na ito? Sige. Tanggapin mo ang hamon. Hindi nag-atubili si James. Ang isang Enterpok ay isang mahabang panahon. Sa kanyang potensyal, sapat na ang isang Enterpok para maibalik niya ang kanyang cultivation base sa estado ng kanyang nakaraang buhay. Maaabot niya ang Holy Celestial rank. Ngumisi si Qui-Regen bago mawala. Pagkaalis niya, umalis din sa lugar si Fabrizio ng Ancient Clan's Immortal Mountain. Kung tutuusin, ayaw niyang manatili sa Ju Academy ng mahabang panahon. 49. Masyado kang padalos-dalos. Sumimangot si Zimal at sinabing, kahit na malaki ang potensyal mo at malakas ang pangunawa, masyadong maikli ang isang Enterpok. Sa tingin mo ba maaabot mo ang antas ni Qui-Regen sa isang Enterpok? Ngumiti si James at sinabing, depende iyan kung gaano karaming resources ang handang ibigay sa akin ng Ju Academy. Ayon sa nakaraang kasunduan, bibigyan ako ng Ju Academy ng ika-8 antas ng eroplano at isang Enterpok ng mga mapagkukunan. Kung susundin ng Ju Academy ang kasunduan, naniniwala akong maaabot ko ang antas ni Qui-Regen at marahil ay malampasan ko pa siya sa isang Enterpok. Ambisyoso ka. Nag-thumbs up si Zimal kay James. Pagkatapos, binura niya ang aura sa Supremos Sword, na ginawang walang pagmamayari ang Supremos Sword. Bagamat makapangyarihan ang aura na naiwan ni Qui-Regen sa Supremos Sword, si Zimal ang nag-aalis ng aura. Ang Zimal ay nasa parehong ranggo ng paglilinang bilang Qui-Regen. Bukod dito, hindi pinigilan ni Qui-Regen si Zimal sa pag-alis ng aura. Kaya, madaling tanggalin ni Zimal ang aura sa Supremos Sword. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang Supremos Sword ay lumipad patungo kay James. Kinuha ni James ang Supremos Sword at naramdaman ang aura nito. Nakaramdam siya ng kumpiyansa. 49. Maganda ang performance mo noong Disciple Recruitment Assessment. Nangako akong bibigyan ka ng ika-8 antas ng eroplano at isang Enterpok ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Ngayon, oras na para gumawa ka ng desisyon. Sa maraming powerhouse sa akademya, sino ang gusto mong maging guro? Napatingin lahat ng may buhay kay James. Gusto nilang malaman kung sino ang pipiliin ni James na maging guro niya. Gayunpaman, sinabi ni James, ayokong may maging guro ko. Oh, nagulat si Zimal. Sinabi ni James, sana ay makapagbukas ang Ju Academy ng isa pang espiritual na bundok para sa akin at bigyan ako ng posisyong mas matanda. Gusto kong maging elder ng Ju Academy. Sa sinabi ni James, nagulat ang lahat. Natigilan ang mga powerhouse ng Ju Academy. Magbukas ng isa pang bundok at gawin siyang matanda. Paano ito masasabi ng isang buhay na nilalang ng Sovereign Third Rank? Paano nasasabi ng isang tao ng Sovereign Third Rank ang mga ganoong bagay? Haha, hinawakan ni Zimal ang kanyang puting balbas at tumawa, novel drama. 49, malaki ang ambisyon mo. Una, gusto mo ng ika-8 antas na eroplano at isang Enterpok ng cultivation resources. Ngayon, gusto mong buksan ng akademya ang isang bundok at gawin kang matanda. Paano ka naniwala? Dahil nilinang ko ang FemSurge Art hanggang sa ika-4 na yugto. Bigyan mo ako ng ilang oras, at makakabisado ko ang kompletong FemSurge Art, kumpiyansa na sabi ni James. Sige, sa gusto mo. Nang makitang kumpiyansa si James, sinabi ni Zimal, gagawin ko ang exception para sa iyo ngayon. Magbubukas ako ng bundok at gagawin kitang matanda. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5240. Ang mga salita ni Zimal ay nagulat sa mga matatanda ng Ju Academy. Sir Zimal, mangyaring muling isaalang-alang ito. Sir Zimal, inaamin ko na ang 49 ay isang kababalaghan at may malakas na pangunawa. Gayunpaman, kakapasok lang niya sa Ju Academy. Kung bubuksan mo ang isang bundok at gagawin siyang elder, tatawa ang mundo sa Ju Academy kapag ito ay kumalat. Tama na. Kahit na siya ay may talento, dapat niyang sundin ang mga patakaran. Hindi siya maaaring maging isang elder sa sandaling pumasok sa akademya.
Pinayuhan ng ilang powerhouses ng Ju Academy si Zimal. Ang potensyal na ipinakita ni James ay talagang nakakatakot. Tiyak na nalampasan nito ang lahat ng mga kamangha-manghang powerhouse sa kasaysayan ng Ju Academy. Gayunpaman, kakapasok lang ni James sa Ju Academy. Ang pagbubukas ng bundok para sa kanya at gawin siyang matanda ay katawa-tawa. Maging si Jorah, isang dakilang elder, ay sumimangot. Napatingin siya kay James at nag-isip sandali. Tapos, sabi niya, I think it will work. Pagkatapos ng lahat, maaaring linangin ni James ang Filmsurge Art at maabot ang ika-4 na yugto sa napakaikling panahon. Sapat na iyon para patunayan ang kanyang potensyal. Balang araw, siya ang magiging haligi ng Ju Academy. Hinawakan ni Zimal ang kanyang balbas at sinabing, tapos na. Pagkatapos, tumingin siya kay James at nagtanong, may iba ka pa bang request? Sabihin mo sa akin ng sabay-sabay. Wala nang iba, umiling si James. Kilalang-kilala niya ang Ju Academy, novel drama. Ang pagbubukas ng bundok para sa isang bagong recruit na alagad ay isang una sa kasaysayan nito. Nakagawa na ng exception ang Ju Academy para sa kanya. Tumingin si Zimal kay James at sinabing, ang akademya ay magbubukas ng isang bundok para sa 49 ngayon. Kasunod ng mga salita ni Zimal, isang espiritual na bundok ang idinagdag sa lupain ng Ju Academy. Ang bundok na ito ay pinangalan ng Mount Cayden. Ikaw ang magiging Panginoon ng Mount Cayden at isa sa mga elder ng Ju Academy. Sana ay gawin mo ang iyong makakaya upang pagsilbihan ang Ju Academy pagkatapos mong maging Panginoon ng Mount Cayden at magtrabaho ng husto sa pagpapaunlad ng Mount Cayden upang gawin itong pangunahing tuktok ng bundok ng Ju Academy. Desididong sinabi ni James, hindi kita bibiguin. Maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa lugar. Nainggit ang mga buhay na nilalang kay James. Gumawa ng exception ang Ju Academy para sa isang bagong recruit na disipulo at nagbukas ng bundok para sa kanya. Isa itong malaking karangalan. Kung kumalat ang balitang ito, magiging sikat si James sa Central Plain at magiging isang maalamat na karakter sa libu-libong eroplano. 49. Congrats! Lumapit si Aurelius. Nakangiting tinanong niya, nagtataka ako kung makapasok ako sa Mount Cayden at maging isang disipulo. Nagkusa si Aurelius na tanungin kung maaari siyang sumama sa Mount Cayden. Sinaman siya ng tingin ni James. Si Aurelius ay nagmula sa isang 9 na antas ng eroplano. Ang kanyang ama ay ang Panginoon ng 9 na antas ng eroplano. Marunong makipagkaibigan sa kanya. Bukod dito, walang sama ng loob si James sa eroplano ni Aurelius at sa kanyang ama. Of course, nakangiting sabi ni James. Turns settled then. Ako ang unang taong pumasok sa Mount Cayden. Bilang Panginoon ng Mount Cayden, dapat mong bigyan ako ng posisyon ng isang elder, nakangiting sabi ni Aurelius. Si James ay isang elder ng Ju Academy, at ang Ju Academy ay may maraming elder. Ang mga matatandang ito ay sumasakop sa isang espiritual na bundok bawat isa. Sila ang mga Panginoon ng mga espiritual na bundok. Mayroong ilang mga matatanda sa bawat espiritual na bundok. Gayunpaman, sila ay mga matatanda lamang sa espiritual na kabundukan na kanilang kinaroroonan. Hindi sila matatanda ng Ju Academy. Oo naman, ngumiti si James at pumayag sa hiling ni Aurelius. Ang isang powerhouse ng Petit Celestial rank ay karapat-dapat na maging isang elder ng Mount Cayden. Nang makita ni Zavos ang eksenang ito, napatingin si Zavos kay Sevara sa di kalayuan. Nagpahiwatig siya kay James. Agad namang naintindihan ni James ang ibig sabihin ni Zavos. Lumapit si James sa Sevara at nakangiting nagtanong, Miss Lane, I wonder kung willing kang sumali sa Mount Cayden at maging member. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5241. Sumulyap si Sevara kay James. Hindi niya inaasahan na anyayahan siya nito na sumama sa Mount Cayden. Ano ang mayroon para sa akin? Tanong niya, pinipigilan ang ngiti. Karaniwan, pinananatili niya ang isang malayong kilos, ngunit ang kanyang ngiti sa sandaling ito ay nakakaakit sa kaluluwa ni Zavos. Ngumiti si James at sumagot, kapag sumali ka sa Mount Cayden, I'll personally mentor you in the Filmsurge art. Sige, pasok na ako, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Sevara. Pumunta siya sa Ju Academy para saksihan ang Filmsurge art. Habang ang panonood ay madali, ang pagmaster ng sining ay hindi kapani-pani walang mahirap.
Ang pagkakaroon ng isang talento na nakauunawa na sa FilmSurge Art upang gabayan siya ay napakagandang pagkakataon upang palampasin. Tiningnan ni James ang nakapalibot na mga buhay na nilalang mula sa mga kilalang sekta at makapangyarihang puwersa. Ang ilan ay naging mga kaaway niya. Gayunpaman, hindi niya ito pinag-isipan sa sandaling ito. Malakas siyang nagsalita, may gustong sumali sa Mount Caden. Pagkatapos sumali, magkakaroon ka ng pagkakataong makuha ang aking personal na gabay. Ang pagsali sa ibang mga sekta o paghanap ng mentorship sa ilalim ng ibang mga elder ng sekta ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong masaksihan ang FilmSurge Art, ngunit ang pag-unawa dito ay ibang bagay. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang sinabi ni James. Ang FilmSurge Art ay ang nangungunang signature martial arts skill sa Central Plain at sa hindi mabilang na mga eroplano, novel drama. Ang layunin nila sa pagpunta sa Ju Academy ay upang masaksihan ang sining na ito. Gayunpaman, walang garantiya na magkakaroon sila ng pagkakataong masaksihan ito. Nagawa man nilang masaksihan, walang kasiguraduhan na matututuhan nila ito. Ngayon, ang pagkakataong matutunan ang FilmSurge Art ay nasa kanila na, at hindi nila ito maaaring pabayaan na mawala. 49, pasok na ako, si Wab mula sa Elysium Hall ang unang nagsalita. Ako rin. Nang makita si Wab na sumali sa Mount Caden, ang natitirang Petit Celestial rank powerhouses ay walang pag-aalinlangan sa pagpapahayag ng kanilang pagpayag na sumali rin. Sa isang maikling sandali, lahat ng nakatapos ng siyam na pagsusulit sa pagtatasa ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na sumali sa Mount Caden. Nang masaksihan ito, ang dakilang elder, si Jorah, ay bamulong, ang batang ito. Pinagdaanan namin ang lahat ng problema upang magsagawa ng pangangalap ng mga bagong disipulo at nakakita kami ng maraming magagandang talento. Ngayon, lahat sila ay sumali sa Mount Caden. Ang ating mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Sa kabilang banda, walang pakialam na sinabi ni Zimal, sa huli, lahat sila ay mga disipulo ng Ju Academy. Sumapi man sila sa alinmang sekta o espiritual na bundok, walang pinagkaiba. Ang ibang mga elder ng sekta ay walang salita. Sila ay may mga mata sa ilang mga promising talento, na nagpaplano na dalhin sila sa ilalim ng kanilang mga sekta, ngunit ngayon ang lahat ng mga talento ay sumali sa Mount Caden, nag-iiwan sa kanila ng wala. Hindi napigilan ni Zavos na mag-thumbs up at sinabing, Mr. Caden, nakakabilib iyon. Sa isang iglap, napalakas mo ng husto ang Mount Caden. Sa napakaraming Petit Celestial rank at Sovereign 6th rank talents, hindi tayo maaaring ituring na mahina sa Ju Academy. Napangiti si James. Dumating siya sa Ju Academy na may layuning maging punong guro. Kapag naabot na ang kanyang layunin at nanambalik ang kanyang lakas, oras na para ayusin ang mga marka mula sa kanyang nakaraan. Gayunpaman, hindi siya masyadong nagmamadali, dahil kakapasok lang niya sa akademya. Tara na, sabi ni James sa malaking grupo ng mga disipulo ng Mount Caden. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng maraming powerhouses ng Ju Academy, umalis sila sa tuktok na pangunahing bulwagan at tumungo sa Mount Caden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5242. Matagumpay na naitatag ang Mount Caden. Sa kamakailang pag-recruit ng mga bagong disipulo sa Ju Academy, ang mga kilalang alagad na inaasahan ng mga matatanda ng sekta ay naging mga disipulo ng Mount Caden. Sa pangunahing bulwagan ng Mount Caden, nakaupo si James sa unahan. Tumingin siya sa Petit Celestial rank at late stage ng Sovereign 6th rank powerhouses sa ibaba, hinahaplos ang kanyang baba sa pagmumuni-muni. Siya ay naging master ng isang bundok sa loob ng Ju Academy at nakamit ang kanyang ninanais. Gayunpaman, ang pagbuo ng Mount Caden bilang isang haligi ng akademya ay magiging isang mapanghamong gawain. Sa ngayon, ang kanyang pangunahing gawain ay upang linangin at isulong ang kanyang cultivation realm sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kailangan ng Mount Caden ng taong namamahala. Kailangan niyang humanap ng angkop na nilalang sa kanyang mga alagad upang pamahalaan ang bundok. Wala akong oras para harapin ang mga gawain ng Mount Caden. Kailangan ko ng isang tao upang pamahalaan ito. Sino sa inyo ang interesado? Tinanong ni James ang pagpupulong ng mga powerhouse sa pangunahing bulwagan. Hindi ako interesado, si Wab mula sa Elysium Hall ang unang sumagot.
Sumama siya sa Mount Caden para lamang sa Filmsurge Art at walang interes sa pamamahala nito. Ibinahagi ng ibang Petite Celestial rank powerhouses ang kanyang damdamin. Lahat sila ay nagmula sa malalaking pamilya, sekta, puwersa, at malalaking eroplano, at ang pag-asam ng pamamahala ay hindi umaakit sa kanila. Ilang mga powerhouse ang umatras, novel drama. Dahil walang payag, gagawin ko ito, walang pakialam na sagot ni Aurelius. Good, sabi ni James. Mula ngayon, magiging batas ang iyong salita kapag wala ako. Pagkatapos, nagpatuloy si James sa paghirang ng ilang matatanda sa sekta. Si Gaius, Gurgen, Zavas, at Taran ay naging mga elder ng sekta ng Mount Caden. Matapos ayusin ang mga bagay na ito, umalis si James sa pangunahing bulwagan kasama si Gaius at ang iba pa, na ipinaubaya kay Aurelius ang natitirang mga responsibilidad. Sa likod ng bundok ng Mount Caden ay nakatayo ang isang manor. Sa pagdating, itinatag ni James ang isang porma sayon na maaaring labanan ang pagsisiyasat ng mga powerhouse ng Petite Celestial rank. Kahit na ang Great Celestial rank powerhouses ay hindi basta-basta makakapag-imbestiga, dahil nararamdaman niya ang anumang pagpasok ng Zen sa formation. Ano na ang plano ngayon, Mr. Caden? Tanong ni Gaius. Sagot ni James, ngayon, na-establish na namin ang presensya namin sa Ju Academy. Gayunpaman, ang aming mga cultivation realms ay medyo mababa pa rin. Bagamat natamo natin ang Mount Caden sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahangahangang potensyal sa panahon ng pagtatasa, ang pagkamit ng isang malakas na foothold sa akademya at ang Central Plane ay mangangailangan ng mas malaking kapangyarihan. Susunod, magsisimula ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng aking mga insight sa Filmsurge Art sa inyong lahat. Ang Filmsurge Art ay malalim at nagsilbing signature martial arts skill ng Ju Academy. Sa buong kasaysayan, bukod sa tagapagtatag, mayroon lamang isang buhay na nilalang na umabot sa ika-4 na yugto. Gayunpaman, mauunawaan nila ito sa ilalim ng patnubay ni James. Gayun din, patuloy ni James, bibisita ako sa library ng akademya. Pipili ako ng ilang supernatural signature skills para mas maperpekto mo at mapasulong ang martial arts skills na nalinang mo na. Nilinang ni Zavas ang martial path, kaya hahanapin ni James ang supernatural signature skills na may kaugnayan sa martial path sa library. Nagpractice si Taran ng curse magic, kaya hahanapin ni James ang supernatural signature skills na may kaugnayan sa curse magic. Nasa tribulation path si Gurgen, kaya hahanapin ni James ang supernatural signature skills na nauugnay sa tribulation path. Nakatuon si Gaius sa elemental formation at sa pagtatanggol ng pisikal na katawan, kaya't si James ay naghahanap ng katulad na supernatural signature skills. Ang Ju Academy ay isa sa nangungunang 10 puwersa sa Central Plane at nakagawa ng maraming kapansin-pansin at mahuhusay na powerhouses sa mga nakalipas na panahon. Ang kanilang signature martial arts skills ay itinago sa kanilang library. Ang aklatan ng akademya ay isa sa mga pinakakomprehensibong koleksyon ng sikretong supernatural art. Naiintindihan. Tumanggo silang lahat bilang pagsang-ayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5243. Matapos ibalangkas ang plano sa paglilinang sa hinaharap, umalis si James mula sa Mount Caden at nagtungo sa pangunahing tuktok ng Ju Academy. Nakarating siya sa library. Ang mga dedikadong disipulo ay nagbabantay sa silid-aklatan, at ang pag-access ay limitado sa mga may mga token. Higit pa rito, kahit na may access, maaari lamang tingnan ng isa ang supernatural signature skills ngunit hindi maalis ang mga ito. Upang magawa ito, kailangan ng isa na magbigay ng kontribusyon, ngunit ang pahintulot na ito ay tatagal lamang sa isang limitadong panahon. Kapag nag-expire na ang oras na iyon, kailangang ibalik ang hiniram na supernatural signature skills. Sect Elder, magalang na bati ng isang disipulong nagbabantay sa library pagdating niya. Ang silid-aklatan ay isang mahalagang lugar sa loob ng Ju Academy, at ang mga alagad na nakatalaga doon ay nagtataglay ng matataas na kultibasyon. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay nasa Petite Celestial rank. Bukod pa rito, lubos na hinanggad ang tungkulin ng pagbabantay sa aklatan dahil nagbigay ito ng walang limitasyong pag-access upang tingnan ang supernatural signature skills. Isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw.
Kasunod noon ay may lumapit na lalaki at sinulyapan si James, novel drama. Sinabi niya, ang isang sovereign third rank ay maaari ding maging isang sect elder ng akademya. Siguradong bulag ang aming punong guro. Alam ni James na maraming mga disipulo ng Jew Academy ang hindi nasisiyahan sa kanyang pagkakatalaga bilang isang elder ng sekta. Pinili niyang huwag makipag-ugnayan sa disipulong ito at sinabi lamang, narito ako upang tingnan kung mayroong anumang angkop na supernatural signature skills. Pagkasabi niya nun, dumiretso siya sa library. Sa kabila ng kanyang mababang cultivation base, ang kanyang katayuan ay hindi kapani-paniwalang mataas. Bilang isang sect elder ng Jew Academy, malaya siyang makapasok sa library at kahit na kumuha ng martial arts skills nang walang restrictions. Gayunpaman, kahit na ang mga matatanda ng sekta na humiram ng mga kasanayan sa martial art ay kinakailangang irehistro ang kanilang impormasyon. Ang mga alagad na nagbabantay sa silid-aklatan ay hindi nang ahas na pigilan siya, at hanggang sa pumasok si James sa silid-aklatan ay nawala ang kanilang magalang na mga ekspresyon. Ano ang ipinagmamalaki niya? Kahit na siya ay naging isang sect elder, walang lugar para sa kanya sa Jew Academy. Nabalitaan ko na marami sa mga makapangyarihang alagad ng ating akademya ang hindi nasisiyahan. Naghahanda silang harapin ang Mount Kayden. Sa kabila ng pagiging master niya ng Mount Kayden, ang pinakamataas na cultivation base doon ay nasa Petit Celestial rank. Ang Great Celestial rank powerhouses mula sa ibang mga bundok ay nagbabalak na sumakay sa Mount Kayden, at ang akademya ay hindi makikialam. May problema ang Mount Kayden. Sa katunayan, kahit na ang akademya ay nagbigay ng 49 na karagdagang bundok, ang pagtatatag ng isang foothold sa Jew Academy ay magiging lubhang mahirap para sa Mount Kayden. Ang mga disipulong ito ay nagtipon at nag-usap, naghihintay na makita ang pagbagsak ni James. Alam ng mga nakatataas na awtoridad ng Jew Academy ang mga tensyon na ito. Gayunpaman, kung ito ay Zimal, Jorah, o ang iba pang mga elder ng sekta, pinili nilang pumikit hanggat ang mga bagay ay hindi lumaki ng malaki. Naniniwala sila na ang kompetisyon at tunggalian ng mga alagad ng kani-kanilang kabundukan ay maaaring magudyok sa paglago ng Jew Academy. Pumasok na si James sa library. Binubuo ang library ng Jew Academy ng 9 na antas, bawat isa ay naglalaman ng malawak na koleksyon ng mga kasanayan sa martial art na inayos ayon sa kategorya. Ang paghahanap ng angkop na kasanayan sa martial art ay hindi madaling gawain. Naabot niya ang mga kasanayan sa martial art na kailangan niya sa unang antas at nagsimulang tingnan ang mga ito. Hindi na niya kailangang kunin dahil sapat na ang pagsasaulo ng mga ito. Kapag naalala niya ang mga ito, maaari niyang kopyahin ang mga ito pagkatapos umalis sa silid-aklatan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5244. Ang library ng Jew Academy ay may 9 na antas, bawat isa ay naglalaman ng iba't ibang supernatural signature skills. Kung mas mataas ang antas, mas advanced ang supernatural signature skills. Nang makakita si James ng mga angkop, mabilis niyang tiningnan ang mga iyon, casual na binuklat ang mga pahina bago ibinalik ang mga ito sa bookshelf at kumuha ng isa pang babasahin. Hindi nagtagal, narating niya ang 9 na antas ng silid-aklatan. Sa 9 na antas, ang supernatural signature skills na kanyang binalikan ay lahat ay napaka-advanced at kilalang-kilala sa labas ng mundo. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng Genesis Path Scripture, ang pagsasaulo ng malalalim na inskripsyong ito ay mahirap, at kailangan niya ng ilang panahon upang suriin ang bawat isa. Brat, naiintindihan mo ba talaga ang mga ito? Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang tamad na boses. Tumingin si James at nakita ang isang gulanit at gusot na elder na gumagapang palabas mula sa isang tumpok ng mga libro sa isang sulok ng 9 na antas. Iniunat ng matanda ang kanyang katawan at nagtanong, kanina pa kita pinagmamasdan. Casual mong kukunin at ihulog ang mga manual na ito. Naghahanap ka ba ng partikular na bagay? Natigilan si James nang makita niya ang matanda, puno ng di paniniwala at pagkamangha ang ekspresyon nito. Ang matanda ay walang iba kundi si Lemuel Geraltos, ang nagtatag ng Jew Academy. Isa siyang buhay na alamat. Si Thaddeus Holiness ay isang alamat din, ngunit walang nakakita sa kanya noon, habang si Lemuel ay nakita ng maraming buhay na nilalang. Sa nakaraang buhay ni James, nagkaroon siya ng pribilehiyo na makilala si Lemuel minsan noong mahina pa siya.
Gayunpaman, isang beses lang iyon. Nang sumikat siya at nagtatag ng Supremacyum, hindi na niya nakilala si Lemuel. Pagkatapos ng kaunting paghinto, pinili ni James na huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng matanda. Lumapit siya, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at bumati ng may paggalang, "Ako ay 49. Ibinibigay ko ang aking respeto sa iyo." Isang dismissive wave ang ibinigay ni Lemuel at umupo. Tumingin siya kay James na may matanong na ekspresyon at nagtanong, "Ito ang ika-9 na antas ng silid-aklatan, at tanging ang mga alagad ng sect na antas ng elder ng Jew Academy ang maaaring pumasok. Paano nakarating ang isang sovereign third-rank powerhouse sa ika-9 na antas?" Walang itinago si James at tapat na sumagot, "Namumukod tangi ako sa kamakailang pagtatasa ng mga disipulo, at gumawa ng exception ang punong guro upang buksan ako ng bagong bundok at itatag ako ng isang elder ng sekta." Oh, biglang naging interesado si Lemuel at nagtanong, "Pagbukas ng bagong bundok para sa sovereign third rank?" Ipinaliwanag pa ni James, inilagay ng punong guro ang Filmsurge Art sa pagtatasa ng Arena World. Natuklasan ko ito at nagawa kong maunawaan ito hanggang sa ika-4 na yugto. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Lemuel na tumayo at tinitigan si James. "Naabot mo ang ika-4 na yugto. Ang Filmsurge Art ay nilikha niya, at alam niya kung gaano kahirap ang linangin at unawain, novel drama." Maging ang punong guro ng akademya, si Zimal, ay gumugol ng maraming panahon sa pagsisikap na hawakan ang isang piraso nito at halos hindi na umabot sa unang yugto. Ang iba pang mga elder ng sekta na nakakita nito ay hindi naiintindihan ang lahat. Ngayon, isang powerhouse ng sovereign third rank ang nagsasabi sa kanya na nalinang niya ang ika-4 na yugto sa isang napakaikling panahon. Laking gulat niya. "Tama," paninindigan ni James. "Senior, pwede ko bang itanong kung sino ka?" Kunwaring curious na tanong ni James habang nakatingin kay Lemuel. "Matagal na akong nasa ika-9 na antas, ngunit hindi pa kita nakikita." Ipinagpatuloy ni Lemuel ang kanyang walang pakialam na kilos. "Matagal ko nang nakalimutan ang pangalan ko. Hindi ko nga alam kung kailan ako bumalik sa Jew Academy o kung gaano na ako katagal sa library." Hindi ibinunyag ni Lemuel ang kanyang pangalan. "Well, hindi kita iistorbahin. Itutuloy ko." Hindi na siya inistorbo pa ni James. Alam na niya ngayon na nasa library ang founder ng Jew Academy. Ang kanyang plano ay bumisita muli, bumuo ng isang magandang relasyon kay Lemuel, at humingi ng kanyang gabay sa Filmsurge Art. Dahil nilikha ni Lemuel ang Filmsurge Art, magiging mas madali para kay James na umunlad sa ika-5 at maging sa ika-6 na yugto sa ilalim ng kanyang patnubay. Napatingin si Lemuel sa gilid nang makita niyang bumalik si James sa seryosong panonood ng ilang supernatural signature skills. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5245. Noong una, akala ni Lemuel ay nagbabrowse lang si James ng mga libro at hindi niya talaga maintindihan. Naniniwala na siya ngayon na mauunawaan sila ni James dahil pambihira ang pagkabisado sa Filmsurge Art sa maikling panahon at paglinang nito hanggang sa ika-4 na yugto. Hindi pinansin ni James si Lemuel. Matapos makuha ang gusto niya, umalis siya sa library at bumalik sa Mount Caden. Gayunpaman, nang makarating siya, nakita niya ang aura ng isang labanan. Ang buong espiritual na bundok ay ganap na napapaligiran ng mga disipulo ng Jew Academy. Si James ay mabilis na bumalik sa espiritual na bundok. Sa labas ng arena ng labanan ng espiritual na bundok ay maraming nasugatan na mga disipulong Petit Celestial Rank, novel drama. Sa sandaling ito, si Wab mula sa Elysium Hall ay nakikipaglaban sa isang powerhouse mula sa Jew Academy sa Battle Arena. Habang si Wab ay nagmula sa Elysium Hall na may mataas na cultivation base, ang Petit Celestial Rank, ang kanyang kalaban ay isang Great Celestial Rank powerhouse, at siya ay lubusang nangingibabaw, natatakpan ng mga sugat. "Nagbigay ka ba?" Ang kalaban ay nagsuot ng mapanlait na ekspresyon. "Hindi." Lumuhad si Wab sa lupa, sinusubukang bumangon, ngunit napakalakas ng presyon sa kanyang katawan. Hindi na siya nakatiis at bumagsak ng husto sa lupa. Kahit si Wab mula sa Elysium Hall ay natalo. Marami sa mga espiritual na alagad ng bundok ay umiling-iling na may mga buntong hininga. "Namimili ka ba sa aking espiritual na bundok dahil wala na tayong natitira?" Isang malamig at walang pakialam na boses ang narinig. Swish!
Kaagad pagkatapos, isang natitirang liwanag ang bumaba sa arena ng labanan. Ang natitirang liwanag ay nagsama-sama sa isang tao. Narito ang 49. Narito ang master ng Mount Kayden. Ang ibang mga alagad na nanonood ay nasa sabik. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang insidente ng pang-iinsulto sa isang elder ng sekta sa Ju Academy. Hindi ako makapaghintay na makita ang 49 na nakahiga na natalo sa lupa. Ang mga alagad mula sa iba pang mga bundok ay natuwa. 49, nagpakita ka na sa wakas. Sinipa ng lalaki si Wab, na nakahandusay sa lupa, dahilan para lumipad siya palabas ng battle arena. Boom! Malakas na bumagsak si Wab sa lupa, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Mabilis siyang tinulungan ng ilang espiritual na alagad ng bundok na hindi nakilahok sa labanan. Malamig na tinitigan ni James ang lalaki sa battle arena. May ngiti sa mukha ng lalaki habang sinasabi, "Makinig kang mabuti, 49. Nandito ako para hamanin ang iyong espiritual na bundok. Ako ang punong disipulo ng Mount Waga sa Ju Academy." Naramdaman ni James na ang punong disipulong ito ng Mount Waga ay kakilakilabot, sa maagang yugto ng Great Celestial Rank. Natalo niya ang lahat ng mga disipulo ng Petit Celestial Rank ng Mount Kayden sa kanyang ranggo. Kahit na ang mga disipulong Petit Celestial Rank na ito ay may malakas na background, nang sila ay sumali sa Ju Academy, sila ay naging mga disipulo ng akademya. Anuman ang kanilang dating katayuan o background, kung mahina ang kanilang cultivation base, sila ay sasailalim sa bullying. Sige, sigaw ni James. Sa isang pag-iisip, ang Suprema's Sword ay naging material sa kanyang kamay. Ngayon, makikilala ko ang punong alagad ng Bundok Waga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5246. Ang Mount Waga ay isang makapangyarihang bundok sa loob ng Ju Academy. Ang punong disipulo ng Mount Waga ay pinangalan ng Corbin Dane, kasama ang kanyang cultivation base sa maagang yugto ng Great Celestial Rank. Sa hindi mabilang na mga eroplano, ang pag-abot sa Great Celestial Rank ay itinuturing na isang top-tier powerhouse. Maaari siyang basta-basta makapunta sa ika-5 o ika-6 na antas ng eroplano at duminahin ang eroplanong iyon, at maging ang Plane Lord. Hinawakan ni James ang Suprema's Sword sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang aura ang nagmula sa kanya. Sa sandaling iyon, na-activate niya ang kataas-taasang signature martial arts skill ng Ju Academy, ang Fimsurge Art. Ang kanyang pisikal na katawan, kaluluwa, linya ng dugo, at kapangyarihan ay nakataas. Mabilis na umakyat ang kanyang aura mula sa unang yugto ng Sovereign Third Rank hanggang sa unang yugto ng Petit Celestial Rank. Hey! Hindi napigilan ni Corbin ang mapatawa nang makitang tumaas ang aura ni James. 49, ano ang mahalaga kahit na pinagkadalubhasaan mo ang Fimsurge Art ng aming akademya? Masyadong mababa ang iyong cultivation realm. Kahit na nasa iyong kamay ang karunungan na iyon at ang Suprema's Sword, hindi ka pa rin makakapantay sa akin. Tiwala si Corbin sa kanyang lakas. Ang paggamit ni James ng Fimsurge Art ay nagdala lamang sa kanya sa maagang yugto ng Petit Celestial Rank. Kahit na may walang kapantay na Suprema's Sword, talagang hindi pa rin siya katugma ni Corbin. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni James. Ang Suprema's Sword ay nilikha at pinik niya. Kahit ang dating may-ari nito, si Qui-Regen, ay hindi mailabas ang tunay na kapangyarihan nito. Habang ang Ladon ay gumamit lamang ng 50% ng kapangyarihan nito. Sa mga kamay ni James, talagang kaya niyang gamitin ang kapangyarihan ng espada. Hawak ang Suprema's Sword, kayang talunin ni James ang isang early-stage powerhouse ng Great Celestial Rank sa isang galaw. Ibinigay ito, at kung hindi man lang niya matalo ang isang powerhouse sa ganitong ranggo, magdududa ito sa titulo ng numero 1 banal na espada sa mundo. Itinutok ni James sa unahan ang Suprema's Sword, ang lamig ng kilos niya. Sinadya niyang binigkas ang bawat salita, "Wala akong away sa iyo, at hindi ko gustong patayin ka ng tahasan. Ngayon, puputulan ko ang iyong katawan bilang isang babala." Haha, hindi napigilan ni Corbin na tumawa ng malakas. Nilinang niya ang elemental formation. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, at kahit na ang mga nabubuhay na nilalang sa parehong kaharian ay lumalabas ng todo ay maaaring hindi makalusot sa kanyang pisikal na mga depensa.
Ngayon, isang tao na kakarating lang sa Sovereign Third Rank ay nag-aangkin na pinutol ang kanyang katawan. Sa labas ng battle arena, maraming buhay na nilalang ang humagalpak sa tawa. Mr. Medyo mayabang si Kayden. 49 ay talagang mapangahas, kahit na iniisip ang tungkol sa pagputol ng katawan ni Corbin. Bakit siya dapat? Dahil lang sa hawak niya ang Supremacy Sword. Aminin mo na ang Supremacy Sword ay isang kayamanan, pero depende rin kung sino ang may hawak nito. Sa mga kamay ng Supremacium Lord, Qui-Regen, ito ay tunay na sandata ng pinakamataas na Diyos. Gayunpaman, sa mga kamay ng 49, maaaring hindi ito pareho. Sa labas ng battle arena, maraming mga alagad mula sa Ju Academy. Nagmula sila sa iba't ibang bundok ng akademya, at lahat sila ay naririto upang manood. Sa paanan ng bundok at higit pa, napuno ng mga manonood ang paligid. Sa sandaling ito, ang espiritual na bundok ay kinuha na ng mga disipulo ng akademya. Isang siksik ang pulutong ng ilang daang milyong disipulo ang nanood sa pinangyarihan ng arena ng labanan sa tuktok ng Mount Kayden. Nang marinig nila ang sinabi ni James, tumawa silang lahat. Si James ay nanatiling walang kibo sa harap ng lahat ng pangungutya. Kung hindi niya itatag ang kanyang awtoridad ngayon, ang Mount Kayden ay haharap sa maraming problema sa hinaharap. Ang mga disipulo ng Mount Kayden ay mahihirapang itatag ang kanilang sarili sa Ju Academy, at palagi silang nahaharap sa pambubuli. Ang mga disipulo ng Mount Kayden ay nagmula sa malalaking sekta, malalaking pamilya, at malalaking eroplano. Lahat sila ay mabigat. Gayunpaman, ang Ju Academy ay nagtataglay ng maraming mga powerhouse at mga alagad. Madali para sa kanila na ay bully ang mga alagad ng Mount Kayden. Naglakas loob ka bang kunin ang aking espada? Tinitigan ni James si Corbin, sinasadya ang bawat salita. Huwag iwasan ito, ngunit maaari mong gamitin ang anumang defensive supernatural signature skills. Kung ligtas mong makayanan ang aking welga, hindi ako magiging kwalipikadong maging master ng Mount Kayden. Kung hindi mo kayang tiisin ang welga ko, magpakita ka ng paggalang kapag nakatagpo ka ng mga alagad ng Mount Kayden mula ngayon. Okay, I'll take your sword strike, confident na sagot ni Corbin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5247. Nakuha na ng labanang ito ang atensyon ng mga nakatataas na awtoridad sa Ju Academy dahil kasangkot dito ang Mount Kayden. Ang pagkakaroon nito ay natatangi, kaya ito ay naging isang paksa ng espesyal na focus. Medyo challenging. Ang punong guro, si Zimal, ay naobserbahan ang sitwasyon sa Mount Kayden, hinahaplos ang kanyang balbas, at sinabing, kahit naabot na niya ang ika-4 na yugto ng Femsurge Art at hawak ang Supremacy Sword, ang kanyang cultivation realm ay napakababa pa rin. Oo, ang sabi ng dakilang elder, si Jorah, si Corbin ang punong disipulo ng Bundok Waga, na nilinang sa elemental formation. Ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas, habang ang lakas ni James ay medyo mababa. Higit pa rito, nakuha niya ang Supremacy Sword. Kung kaya niyang ilabas ang genesis nito ay nananatiling hindi alam. Naniniwala rin ako na hindi sapat ang isang espada para masira ang pisikal na depensa ni Corbin. Kahit na naabot na ni James ang ika-4 na yugto ng Femsurge Art at nagtataglay ng Supremacy Sword, ang mga dakilang elder ng Ju Academy ay may pagdududa tungkol sa kanyang kakayahan na madaig ang depensa ni Corbin. Naniniwala ang mga powerhouse na ito na ang sugal ni James ay medyo walang ingat. Napaharap si Zimal ng matinding pressure nang magpasya siyang bigyan si James ng bagong bundok. Ang pagkawala ng posisyon ng master ng Mount Kayden dahil sa sitwasyong ito ay isang kahihiyan. Ang bawat espiritual na bundok sa Ju Academy ay mayroong battle arena, na ang bawat isa ay mayroong formation boundary na itinakda ng mga powerhouse ng akademya para sa mga disipulo na makipaglaban sa mga laban. Ang sinumang may cultivation realm na hindi umabot sa martial celestial rank ay hindi makakalagpas sa formation boundary. Sa arena ng labanan sa Mount Kayden, hinawakan ni James ang Supremacy Sword, at napakalakas ng kanyang aura. Ang talon ng espada ay tila umaagos na may kaakit-akit na puting ulap, na nagbibigay ng magandang anyo. Tumayo si Corbin sa tapat ni James habang nakalagay ang mga kamay sa likod. Sumigaw si James, pakigamit ang iyong mga kasanayan sa pagsignature sa pagtatanggol. Habang tiwala si Corbin,
Alam niya ang kapangyarihan ng Supreme Sword. Ayaw niyang iwan ang anumang bagay sa pagkakataon. Sa isang pag-iisip, ang kanyang panloob na enerhiya ay nagbago at lumikha ng isang misteryosong defensive barrier sa paligid niya. Ang hadlang ay gininto ang kulay, na may mga mistikong inscription na umiikot sa loob nito. 49, mangyaring kumilos ka. Nang magawa ang lahat ng ito, gumawa si Corbin ng isang kilos ng paanyaya. Pakiusap, tawagan mo ako bilang Mr. Kaden next time, umalingaw-ngaw ang boses ni James. Habang umaalingaw-ngaw ang boses, unti-unti niyang itinaas ang dalawang paa mula sa lupa, pumailang lang sa hangin. Tumayo siya sa kawalan at hinawakan ang Supreme Sword. Sa loob ng Supreme Sword ay naglalaman ng kapangyarihan ng Genesis Path Scripture, ang Genesis power ng lahat ng eroplano mula sa panahon ni James, kasama na ang orihinal na 9th level na eroplano at ang Central Plane. Naramdaman ang pamilyar na kapangyarihan sa loob ng Supreme Sword, isang mahinang ngiti ang naglaro sa labi ni James. Universal Sword Art, bahagyang gumalaw ang lalamunan ni James, at isang mahinang boses ang lumabas. Mahina ang boses niya pero puno ng kumpiyansa. Itinaas niya sa ere ang Supreme Sword. Sa sandaling iyon, ang espada ay pumutok na may nakakasilaw na liwanag habang libu-libong sinag ang bumaril sa kalangitan. Ang bawat sinag ng liwanag ay kumakatawan sa Genesis power ng bawat eroplano at ipinakita bilang Genesis power ng hindi mabilang na mga eroplano. Sila ay unti-unting nagsanib at naging isang sword energy. Ito ang Universal Sword Art na nilinang ni James sa Endless. Gayunpaman, ang Universal Sword Art ay naiiba sa Greater Paths. Sa Endless, ang Greater Paths ay bumuo ng isang espada dati, samantalang ngayon ito ay ang Genesis power ng hindi mabilang na mga eroplano na bumubuo ng isang espada. Ang enerhiya ng Asword ay nakabitin ng paalang sa gitna ng hangin. Ito ay nakasisilaw, nagliliwanag, at nagliliwanag ng nakakatakot na kapangyarihan na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5248. Itong Brat. Sa main peak ng Ju Academy, nabigla si Zimal nang makita niya ang Genesis powers ng hindi mabilang na mga eroplano na natipon at nabuo sa isang sword energy. Bahagyang natigilan din si Jorah at sinabing, hindi ka panipaniwala na ang Genesis powers ng hindi mabilang na mga eroplano ay pinagsama sa isang sword energy. Ang 49 ay maaaring aktwal na gamitin ang kapangyarihang nasa loob ng Supreme Sword. Hindi bababa sa 80% ng kapangyarihan nito. Sa arena ng labanan ng Mount Kaden, habang nagtitipon ang Genesis powers mula sa hindi mabilang na mga eroplano, nakabuo sila ng isang makinang na sword energy. Ang sword energy na ito ay naglalaman ng pinagsanib na Genesis powers ng hindi mabilang na mga eroplano, na lumilikha ng isang ganap na bagong anyo ng Genesis power. Habang nararamdaman ni Corbin ang kapangyarihang nakapaloob sa sword energy na ito, isang mataimtim na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, medyo nakaramdam siya ng pangamba. Minamaliit niya ang sitwasyon, napagtanto na maaaring hindi niya makayanan ang welga na ito. Kapag bumaba ang espadang ito, malamang nalipulin nito ang kanyang pisikal na katawan, na posibleng makapinsala pa sa kanyang kaluluwa. Sa segundong iyon, muli siyang nagpakawala ng maraming kasanayan sa martial arts at nagdeploy ng ilang protection na hadlang. Pumunta ka. Hawak ni James ang Supreme Sword. Ang espada ay tumagilid, at ang sword energy na nakasabit sa kalangitan ay bumaba. Habang pababa ito, gumagalaw ang katawan ni Corbin habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Umusog siya pataas laban sa puwersa, ang lakas ng kanyang buong katawan ay lumalakas sa kanyang paggalaw. Natipon ang mga kapangyarihan ni Corbin at bumuo ng isang energy light beam. Ang liwanag na sinag ay tumaas upang salubungin ang napakatalino na sword energy. Nagsalpukan ang dalawang napakalakas na puwersa. Sa ilalim ng pag-atake ng nakakatakot na sword energy, ang liwanag na sinag na nabuo ng lahat ng enerhiya ni Corbin ay nabasag. Sa isang kisap mata, nawasak ang sinag. Tinamaan ng sword energy ang kanyang mga protection na hadlang. Boom! Agad na nabasag ang paligid ni Corbin nang masira ang kawalan, at ang kanyang pisikal na katawan ay nawala. Sa sandaling nalipol ang pisikal na katawan ni Corbin, binawi ni James ang sword energy. Kung hindi,
Maaaring mabura ng strike na ito ang kaluluwa ni Corbin, na nag-iiwan sa kanya ng walang pagkakataon na mabuhay. Maraming mga disipulo ng Jew Academy ang nagtipon sa labas ng arena ng labanan. Bagamat marami sila, tahimik ang eksena. Nakatingin silang lahat sa battle arena. Sa loob ng battle arena, dahan-daang bumaba si James mula sa langit at tuloy-tuloy na lumapag sa lupa. Binalot niya ang Suprema's Sword, inalis ang Femsurge Art, at agad na nabawasan ang kanyang aura. Muli, nagpakita siya bilang isang maagang yugto ng Sovereign Third Rank na tao. Para kay Corbin, ang kanyang pisikal na katawan ay ganap na pinugutan ng ulo at tuluyang nawala. Tanging ang kanyang kaluluwa lamang ang nagmamadaling tumakas mula sa arena ng labanan, novel drama. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay nakatakas, ito ay nagdusa ng matinding pinsala sa sandaling ang kanyang pisikal na katawan ay nalipol. Sa sandaling ito, ang kanyang kaluluwa ay lumitaw na ethereal, na parang maaari itong mawala anumang oras. Ang mga alagad ng Mount Caden ay natulala. Ito ay masyadong nakakatakot. Kahit na may Suprema's Sword, dapat ay medyo mahirap talunin si Corbin. Ngayon, madali niyang pinugutan ng ulo ang pisikal na katawan ni Corbin sa isang hampas. Napakalakas at nangingibabaw. Ang kaninang tahimik na eksena ay agad na naging mataong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5249. Ang mga disipulo ng Mount Caden ay napuno ng pananabik. Imposible, sabi ng isang tinig ng pagdududa sa mga disipulo ng Mount Caden. Ang nagpahayag ng pagdududa ay si Ladon. Sa kabila ng nagmula sa Supremacium, nakipag-away kay James sa Arena World, at nawala ang Suprema's Sword, pinili niyang sumali sa Mount Caden dahil sa hindi mapaglabanan na pang-akit ng Femsurge Art. Ngayon, ipinahayag niya ang kanyang pagdududa. Ito ay imposible. Kanina pa ako nagkaroon ng Suprema's Sword, ngunit 50% lang ng kapangyarihan nito ang mailalabas ko. Paano niya mailalabas ang buong potensyal ng espada? Si Ladon ay lubos na nag-aalinlangan. Sinulyapan ni James si Ladon sa labas ng battle arena at mahinahong sinabi, dahil hindi mo ma-unlock ang buong potensyal ng Suprema's Sword ay hindi nangangahulugang hindi magagawa ng iba. Kaagad, pinagmasdan niya ang paligid at tiningnan ang mga disipulo mula sa iba pang espiritual na bundok ng Jew Academy, malamig na sinabi, umalis na kayo. Hindi ka tinatanggap ng Mount Caden. Habang sumisigaw si Santiago, ang mga alagad na ito mula sa iba pang espiritual na kabundukan ay hindi nang ahas na gumawa ng ingay at tumalikod. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang punong disipulo ng Mount Waga ay pinutol ang kanyang pisikal na katawan sa pamamagitan ng isang espada, at si Corbin ay nasa maagang yugto ng Great Celestial Rank. Kung ihahambing sa Corbin, sila ay hindi gaanong makapangyarihan. Kung mawawalan ng galit si James at papatayin silang lahat ng sabay-sabay, hindi ito sulit. Sa sigaw ni James, nagtakbuhan lahat ang mga disipulo ng Jew Academy na dumating para manood ng kaguluhan. Di nagtagal, ang mga alagad na lamang ng Mount Caden ang nanatili sa lugar. Pinagmasdan ni James ang paligid. Marami sa mga disipulo ng Mount Caden ang natipon dito, at lahat ng mga disipulong Petit Celestial Rank ay nasugatan. Itinaas ni James ang kanyang kamay at pinaandar ang landas ng buhay, na nag-channel ng life power mula sa kanyang mga palad, at ang mga nasugatang disipulong ito ay nagsimulang gumaling mula sa kanilang mga panlabas na pinsala, novel drama. Ang mga pinsala sa loob at landas ay nangangailangan ng mas maraming oras upang gumaling. Naunang tumayo si Aurelius, nag-thumbs up. Aniya, kahanga-hanga. Hindi ko inaasahan na ang Suprema's Sword ay magkakaroon ng ganoong kapangyarihan sa iyong mga kamay. Guro, sa tingin mo ba dapat akong turuan ng Femsurge Art para sa pagtatanggol sa Mount Caden? Sinamantala ng isang Petit Celestial Rank na disipulo ang pagkakataong tanungin si James tungkol sa pag-aaral ng Femsurge Art. Gayunpaman, ang Femsurge Art ay isang signature martial arts skill ng Jew Academy, at hindi basta-basta maibibigay ito ni James sa kanila. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, gumawa siya ng ilang mga patakaran. Napakasimple kung gusto mong matutunan ang Femsurge Art. Lumabas at mangolekta ng Empyrean Herbs. Para sa bawat Empyrean Herb na dadalhin mo, makakatanggap ka ng Femsurge Art inscription. Ang pinakamababang kalidad ng mga halamang gamot ay dapat na hindi bababa sa unang grado ng mga halamang sovereign.
Kung mas mataas ang kalidad, mas maraming inscription ang makukuha mo. Kapag nakuha mo na ang kompletong hanay ng mga inscription ng FimmSurge Art at gusto mo ang aking gabay, kakailanganin mong magbigay ng mas maraming Empyrean Herbs. Bagamat nakakuha si James ng isang entry pack ng ika-8 antas na mapagkukunan ng paglilinang ng eroplano, mayroong hindi mabilang na mga buhay na nilalang, puwersa at mga sekta sa ika-8 antas ng eroplano. Ang panuntunan ng Ju Academy ay ang bawat sekta, pamilya, o puwersa sa loob ng eroplano ay kailangang regular na magsumite ng mga halamang Empyrean, na siyang mga mapagkukunan ng paglilinang na nakuha ni James. Ang mga mapagkukunan ay talagang mapagbigay. Gayunpaman, mayroon na ngayong 4 pang tao si James na kasama niya, at ang kanilang cultivation realms ay kailangang umusad ng magkasama. Ang lahat ng mga alagad ng Mount Cayden ay nagmula sa malalaking eroplano, malalaking pamilya, at malalaking puwersa. Ang isang bagay na hindi sila nagkukulang ay Empyrean Herbs. Pagkasabi nito, dinala ni James si Gaius at ang iba pa mula sa arena ng labanan. Samantala, ang mga alagad ng Petit Celestial Rank ay naiwan para magpagaling ng kanilang mga sugat. Nagpasya silang bumalik sa kanilang mga pamilya at mga sekta pagkatapos gumaling, tinipon ang mga halamang Empyrean, at pagkatapos ay bumalik upang ipagpalit ang mga ito para sa FimmSurge Art. Ang pagpili na ito ay ginawa dahil sa relatibong kadalian ng pagkuha ng FimmSurge Art mula kay James kumpara sa pagkuha nito mula sa Ju Academy. Sa sandaling ito, sa tuktok na pangunahing bulwagan ng Ju Academy, Sir Zimal, ang brat na ito ay nagdudulot ng kaguluhan. Hindi ba masyadong malayo ito? Ang mga kaganapan sa Mount Cayden ay nakakuha ng atensyon ng mga powerhouse ng Ju Academy. Ang ilan sa mga elder ng sekta ay hindi maiwasang mapakunot ng noo nang malaman ang nangyari. Gayunpaman, ngumiti si Zimal at sinabing, okay lang. Hayaan siyang gawin ang gusto niya. May pakiramdam ako na hindi magtatagal bago lilito ang isang tunay na powerhouse sa loob ng Ju Academy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5250. Nagpakita si James ng napakalaking potensyal, una sa Arena World, pagkatapos ay sa pamamagitan ng paggamit at pagpapakita ng buong kapangyarihan ng Suprema's Sword. Sobrang nasiyahan si Zimal sa kanya. Sa tuktok ng likod na bundok ng Mount Cayden, nagtipon si James at ang iba pa. Mr. Cayden, napakalakas mo. Hindi ko akalain na madali mong maputol ang katawan ng isang Great Celestial Rank powerhouse kapag hawak mo ang Suprema's Sword. Kung hindi ka nagpigil, si Corbin ay napahamak na kapwa katawan at kaluluwa sa Mount Cayden, wika ni Zavos na puno ng pagtataka ang mukha. Hindi pa niya lubos na naibabalik ang kanyang katinoan. Ngumiti lang ng mahina si James. Ginamit lamang niya ang kapangyarihan ng Suprema's Sword at hindi ginamit ang Genesis Path Scripture. Ang kombinasyon ng dalawa ang pinakamakapangyarihan. Sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, ang ilang mga inscription ay nagkatotoo. Ang mga inscription ay ang nakita niya sa aklatan ng Ju Academy. Ang bawat inscription ay kumakatawan sa isang malalim na supernatural signature skill. Ipinamahagi niya ang mga inscription ito sa kanyang 4 na kasama ayon sa kani-kanilang supernatural signature skills na kanilang nililinang. Pagkatapos, sinabi niya, masyadong mababa pa rin ang ating cultivation realms, novel drama. Ito ang mga supernatural signature skills na angkop sa bawat isa sa inyo. Maglaan ng ilang oras upang pag-isipan at pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa martial arts. Masayang tinanggap ng grupo ang mga inscription. Pagkatapos, nag-set up sila ng time formation para pumasok sa pag-iisa. Sa kabilang banda, umalis si James sa looban na ito. Naglakad siya palabas ng Mount Cayden, lumilitaw sa labas ng pasukan ng Ju Academy. Sa isang pag-iisip, isinaaktibo niya ang isang misteryosong inscription. Maya-maya, lumitaw si Amon at isang babae. Sila ang dalawang Great Celestial Rank powerhouses na kinuha niya pagkatapos umalis sa Endlos. Ang lalaki ay pinangalan ng Shade Eves, at ang babae ay si Yolanda Jacqueline. Pagkaharap nila, magalang nilang binati siya, na nagsasabi, Panginoon ko. Bagamat binago ni James ang kanyang hitsura at aura, makikilala pa rin nila siya bilang tagapagtatag ng Supremacy. Bukod dito, palagi nilang sinusundan si James, na nagtatago. Alam nila ang performance ni James sa Arena World ng Ju Academy.
Tumango si James at sinabing, samahan mo ako. Mula ngayon, responsibilidad ninyong dalawa ang pagbabantay sa Mount Cayden sa Jew Academy. Sa kasalukuyan, ang Mount Cayden ay kulang sa mga powerhouse, kaya kailangan ni James ng 2 Great Celestial rank powerhouses upang pangasiwaan ito. Dahil binabantayan ito ng 2 disipulo, kailangang mag-isip ng 2 beses ang ibang mga disipulo bago magdulot ng kaguluhan sa Mount Cayden. Sige, magalang na sagot ng 2. Pagkatapos, dinala sila ni James pabalik sa Mount Cayden. Pamwesto silang 2 sa paanan ng Mount Cayden. Nang matapos niya ang gawaing ito, nagtungo si James sa silid-aklatan sa tuktok ng Jew Academy. Dumiretso siya sa 9 na palapag. Gayunpaman, pagdating sa 9 na palapag, hinanap niya ang paligid at hindi niya makita ang tagapagtatag ng Jew Academy, si Lemuel. Habang siya ay naghahanda na umalis, isang tamad na boses ang tumunog, "Hinahanap mo ba ako?" Napalingon si James. Sa kanyang likuran, lumitaw ang isang matanda, nakasuot ng punit-punit na damit, na may balbas na nakatikip sa kanyang mukha. Nakangiti siya habang nakatingin kay James. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, "Irerespeto kita, Sir Lemuel." Bahagyang iwinagayway ni Lemuel ang kanyang kamay at sinabing, "Ano bang problema? Magsalita ka." Dumiretso si James sa punto at sinabing, "Naabot ko na ang ika-4 na yugto ng Femsurge Art, ngunit talo ako tungkol sa ika-5 at ika-6 na yugto. Sana ay makapagbigay ka ng gabay."